Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca de Aguilar at ito po ang aking B197 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang paano maging mapayapa sa kaguluhan. At ang topic natin ngayon ay omnipotence. Sabi po dito, yung concept ng omnipotence is the doctrine that God is able to do all His holy will. From the Latin omni, all, and potens, powerful. It affirms that there is no limit to God's power except His own nature. He cannot lie, sin, or contradict Himself. God's omnipotence is not chaotic or random. It is governed by His perfect wisdom, justice, and holiness. He is sovereign over creation, providence, and salvation. Every storm, every miracle, every act of grace flows from the hand of the Almighty, whose power is always purposeful and pure. At ang Bible verse natin ngayon matatagpuan sa Isaiah chapter 26 verses 9 to 10. Remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient time what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do that I please. Sa Tagalog naman po, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag, at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. At ang teachings natin ngayon ay number 1. God's power has no rival and no limit. Ito po. Yung ibig sabihin yung kapangyarihan natin ng ating Panginoon talagang walang kalaban, di ba? Wala ding limitasyon, talagang limitless yung kapangyarihan natin. Kasi di ba powerful talaga siya. Kaya nga omnipotent siya. Kasi yung omnipotent is a powerful in Latin. Potent. Powerful, ibig sabihin, di ba? Talagang walang makakapantay sa ating Panginoon. Talagang nag-iisa lang kasi talagang ating Panginoon. At siya lang, di ba, ang galing na ginawa niya itong mundo sa pamamagitan ng through His word, di ba? Walang kahit anong material sa ginamit, talagang binigas lang ng kanyang bibig. Talagang nagawa na lahat. Ganun ka-powerful ang ating Panginoon. And number 2 po, God is the planner and director of the universe. Ito po, God is a planner and director of the universe. Talagang planado kasi lahat. Talagang ang Diyos simula sa una, diba? Yung Old Testament and New Testament, siya ng planner siya. And siya rin yung director, diba? All in one na lahat na kaya talaga niyang gawin, diba? Kasi kaya walang imposible sa ating Panginoon kasi powerful talaga siya. Lahat kaya niyang gawin at walang imposible sa ating Panginoon. And number 3 po, God's omnipotence is displayed on the cross. Diba? Yung, diba? Yung talaga yung powerful eh. Yung siya yung sa cross. Yung sa cross ng Calvary, diba? Nung pinako siya. Parang doon yung masasabing ganun ka-powerful ang ating Panginoon. Kasi diba, biruin mo pinako ka doon. Tapos after 3 days, diba, namatay ka siya. After 3 days na buhay ka ulit, diba? May ganun bang tao ngayon na kayang mabuhay muli? Diba, wala. Tanging ang ating Panginoon lamang ang kayang may gawin o kayang gawin iyon. And the application naman po, ang natin tumapay sa ating buhay, number 1, practice calmness in chaos, trust God's direction. Ito po, kahit yung sa tingin mo na parang namumuro, parang sinasagad talaga yung pasensya mo, diba? Pas piliin pa natin maging kalmado. Parang, kahit anong gulo pa, mahirap. Sobrang hirap, lalo na pag maiksi lang yung pasensya mo. Ang hirap kontrolin ng galit. Ang hirap kumalma pag nasagad talaga yung pika mo, di ba? Parang hirap talaga, pero mas piliin talaga natin, i-work on natin sa sarili natin mismo na maging kalmado tayo. Dapat lagi na nasa isip natin na tayo ito, nagtitiwala ako kay Lord, diba? Nagtitiwala ako sa direksyon ng buhay ko nagtitiwala ako sa direksyon ng buhay ko na ginawa ng ating Panginoon na para ito sa ating Panginoon. Ganun. And number 2 po, pray more and entrust everything to God. Ito po, magdasal po tayo lalo at
ipagkatiwala ng lahat ng plano, um, lahat ng anong meron tayo, diba, sa ating Panginoon, ipagkatiwala natin sa Kanya kasi diba ang buhay natin ay hiram lamang at pinahiram ito sa atin ang ating Panginoon, kaya ganun tayo kaswerte, kaya kailangan magtiwala tayo sa Kanya. And lastly po, number 3, pay attention to God's direction. Wait na ito po, mag-pay attention po tayo, dapat talagang nakatuon yung nakatuon yung attention natin dito sa direction ng ating Panginoon ngayon.